Spend money to invest, not spend money to impress. Spend money, ulitin ko po, to invest, not spend money to impress. Ito po yung kadalasan na lagi ginagawa ng karamihan, especially yung mga hindi pa aware about sa financial. Diba? Napakadami yan, especially doon sa mga workers, yung mga naghahanap buhay na sweldo lang ang inaasahan. Hindi natin nilalang ang sweldo, but I mean is, iyon yung pinagkukunan nila lahat to sustain their needs, but most of the time they have to use this as for their wants to impress others. That is also example of wants, but to invest because is to your needs, di ba? Kasi ito po yan eh, kung gagastos ka lang din para ka lang magpaangas, pangit naman yung term na ginagamit po natin is magpayabang na ito ako, kaya ko to. Well anyway, kaya mo, bili mo nga eh, di ba? You have to impress others, but the point is this: are you sure ba yung pinapa-impressan mo ay nai-impress? Di ba? Kung minsan kung ano pa nga yung meron tayo, kinakainis nila. Diba? Sa mga probinsya, marami niyan. Magkakapit bahay. Ang lalaki ng bahay. Talaga naman. Halos hanggang ilang palapag. Minsan dalawa lang sa bahay sila. Ang bahay nila ilang palapag. Hindi naman masama yun. Kailangan din naman kasi yun eh. But the point is this: ano ba dapat yung una natin? Diba? Yan. Ayabi ko narinig sa mga security personnel. Kaya sana yung mga security personnel na followers ko, intindihin po natin. Kung magpapagawa kayo ng bahay, pwede naman, pero dapat unahin muna kung ano yung dapat. Kasi ito yan eh, ang pagpapagawa ng mga bahay. Kasi yun yung pinaka number one na nakikita ko na they impress others. Kailangan ng bahay nila maganda, tiles, lahat, sliding window, sliding door, ganyan. Tapos kung titingnan mo, doon lang sa sweldo umasa, wala na after. Diba? Paano kung nagkaroon ng mga emergency? Di ano na mangyayari? Isasanla ang bahay. Dito sa Manila marami niyan eh, yung mga sanla tira. Supposed to be nag-ipit lang sila eh. Minsan paupahan na sinasanla pa kasi hindi na sustain yung mga baon-baon sa utang dahil sa pagpapa-impress, bili ng ganito, bili ng ganyan, bakasyon dito, tapos may mga birthday, sobra-sobra, ipangungutang. So ano mangyayari in return? Nagkalubog-lubog para lang matapos yung sanla yung interest na yan, magsasanla ng property para bayaran. So may utang na naman, di ba? So yung problema mo, sinustain mo na another problem. So ano mangyayari? May problema pa rin. You're not making a solution for that. You are creating another problem. So kaya nga, kung gagastos ka lang din, bakit ayaw mo pa doon sa pag-invest? Muna, ngayon, yung kikitain, kasi hindi naman sinasabi na huwag mong gawin yung gusto. Kasi ang sinasabi ng iba, kailan pa ako mag-i-enjoy pag ganito, ganyan na. Diba? Hindi naman masama po yung mag-enjoy ka eh. Basta ilalagay lang sa, dapat may allotment. Diba? Dapat meron kang reward sa sarili mo. Doon sa sweldo mo, kukuha ka doon to reward yourself. Yan man ibig sabihin doon eh. Hindi man ibig sabihin na kung mo na nagtrabaho ka, hindi mo na in-enjoy yung fruit of your labor. Even the Bible sinasabi yan. Diba? You have to enjoy your fruit of your labor. Ibig sabihin, i-allot mo. Huwag naman yung lahat doon. Diba? Paggawa ka nga ng bahay ngayon, hindi natapos kasi nga kulang ka sa budget, tingga yan, diba? So anong mangyayari? Tapos nagkaroon ka pa ng mga another problem. So ayan na. Kaya kung minsan makikita mo may mga pinagawaan lalaki, hindi naman lang natapos, nakaganon pa rin, nagsala-salabat ang mga bakal, diba? Kasi walang plano eh. Kaya nga yung pag-spend natin, spend wisely. Huwag nyong dun lang sa magpa-impress ka lang. Kakalabanin mo yung kapitbahay mo kasi abroad, ikaw din ganito. Minsan sa mga abroad ganyan. O dito na lang muna tayo sa mga security person natin. Tatawag, hihingi ng ganito. Akala nila pinapala lang ang pera dito sa Manila. Kaya sinasabihin ko yung mga security guard ko din na bigyan nyo sila ng kayo ang mag-command. Hindi yan sila. Di ba minsan magte-text yan, tatunog ang cellphone, alam nila sweldo eh. Di ba? Pag tumapat ang 10, tsaka 25, kasi mostly ang sa mga security, mga cellphone niya nagtutunugan. Kasi sa amin sinusurrender ang cellphone bago mag-duty.
Talagang nakasurrender sa marinig mo nagtutunugan. Kasi sweldo. Pag hindi sweldo, ang tahimik ng mga cellphone nila. Di ba? Sabihin ako, kumusta na? Sana sabihin mo, miski pabiro lang. Kumusta ba ako? Yung bulsa ko. Hindi masama naman yun eh. Pero bakit gano'n lang tuwing sweldo ka lang kukumustahin? So pwede naman. Pero mag-alat ka ng para sa'yo kasi ikaw yung breadwinner. Kaya nga pag breadwinner, winner ka. Hindi yung breadwinner, siya yung loser. Nangangalirag. Ang kinakain noodles, tuyo. Tapos yung bread eater, ang taba-taba, eater eh. Di ba? So hindi masama po yun. Ang sa akin lang, you have to spend wisely. Kasi ang hirap kumita ng pera. Pahalagahan. You have to value your effort. Value your money. Hindi yung sabihin na ginudus mo yung pera, pinapahalaga mo natural. Isang araw, 12 oras kang security, tapos wala ka malang mahita after ng sweldo. What will happen? Mag-aral, hindi dapat. Kaya nga huwag kayo magpapa-impress. Bibili kayo ng motor. Yan yung mga ginagawa ng iba, diba? So pag nakabili ng motor, anong gagawin ng iba? Pag hindi nakabayad, nahahatak. Or ibebenta sa mababa. Sabi ko nga, yung mga luho na yan, para ka ma-impress na nakaganyan ka, hindi naman talaga yun ang kailangan eh. Kailangan mo lang naman dyan, makapag-invest ka muna. Ngayon, di ba, nakapag-invest ka na. Siyempre, kumikita, di ba? O, ngayon, yung tubo nun, mag-ano ka ng long term, wag naman yung 6 months ka pa lang sa work, gusto mo pag December, bibili ka na ng ganito. O, uutangin mo. Mga bonuses mo na ilan, magkano lang din naman. Kung may ipong ka, di wala, nasagad ka. Paano nagka-aberya? Di ba? O, ngayon, anong mangyayari? Di, wala, balik ka na naman sa simula. Ang worst niya, nagka-problema ka pa. Kasi alam mo yung lahat nangyayari sa atin, tayo may akda. So dapat lagi natin sinasabi sa inyo, lagi kong sinasabi, especially doon sa aking mga security personnel na nagiging follower ko po, you have to spend wisely. Do not spend to impress. You have to spend to invest.